Oras o diyat, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong palatuntunan ng Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong lakay, si Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At syempre, kasama ko si Sister L. Miss Elaine. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood, nakatutok sa atin on air and online. Sana ay okay lang po kayo ngayong thank God. It's a Friday, Lakay Romel. Tama, araw po tayo ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Oktubre. Talaga bang thanks God, it's a Friday? Ang ibig sabihin niyan, dapat sa pagtatapos ng weekend, meron tayong magandang balita. Good news! Oo. Hindi puro politika. Yun ang, wag mo munang Napaka-toxic na ng bansa natin sa larangan ng politika. Alam mo, Lakay Romel, wag mo munang banggitin yung politika. Kaya nga. Oo, kasi kapag ka nababanggit yung politika, pumapasok ang napakadaming problema sa ating bansa. Tama. Ay considering na ang dami ng mga Pinoy na nagugutom sa ikatlong quarter ng taon ay nadagdagan. Yun nga, nadagdagan. At the Yung same, mga nagsabi na sila ay nagutom, ayan, nadagdagan. mas dumami. Mas dumami sa third quarter ng taon. Ayon po yan sa survey ng social weather stations. Pero wag muna nating bad tripin ang mga kababayan natin. Sabi, dapat ang bungad natin, Lakay Romel. Good news Good muna. news. Kaya narito si Giselle Ricafort para ihatid sa atin ang magandang balita. Go Ano ahead. yan? Eto. Good news to kasi nga sabi nila, di bali ng konti ang matanggap mo na blessing. Basta mayroon, Basta blessing yan. pa rin yun. Biyaya yan. Dapat Yes. yan tanggapin natin ng maluwag. Sa mga motorista dyan, ayan. may rollback po next week. At kung wagano ang iro-rollback, ating alamin. Kay RHF 15, Miss Giselle Ricafort. Giselle. Magandang umaga, Giselle. Good morning, Lakay. Sister L, matapos nga yung halos 3 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, namumuro naman yung hanggang pisong rollback sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible yung 50 hanggang 75 centavos na tapias presyo sa kada litro ng gasolina sa Martes, habang 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos naman sa kada litro ng diesel at 90 centavos hanggang 1 peso sa kada litro ng kerosene. Itutulak daw ito ng humuhupang tensyon sa gitnang silangan at posibleng sobrang supply ng krudo sa entrada ng susunod na taon. Gayun din ang inaasahang pagbaba ng demand sa langis sa 2025 dahil naman sa vehicle efficiency upgrade at bumagal na ekonomiya ng Beijing. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Pakiulit mo nga, Giselle, kung magkano ang posibleng ibaba ng presyo ng produktong petrolyo. Effective yan sa araw ng susunod na Martes. Nawala si Giselle. Iniwan na tayo ni Mayora sa area. Pero no? almost 1 1 peso. Ayan, kahit pa paano malaking bagay na yan. kaysa naman na dire-diretso ng pagtaas. Kahit pa paano makakabawas din yan sa ating mga gastusin, lalo na sa mga motorista. Yes, at sa mga nagmamaneho ng mga public utility vehicles. Yes, so malaking bagay yan, Lakay Romel, lalo na ang pasahin natin hindi naman gumagalaw. Kahit nagkakaroon ng oil price increase, ang pasahin natin sa mga PUJs natin, mga PUV, ganun pa rin naman. So napakalaking bagay ng ganito, kahit sabi nga nila ang taas-taas ng pagka
nagtaas presyo kayo, halos doble. Oy, Tapos pa-remind natin. yung rollback, total- katiting lang. Total, binibigyan mo ng comparison. Ipaalala natin na nitong nakalipas na Martes, mahigit sa 2 piso ang itinaas. Yes, more than 2 pesos. Almost 3 Oo. pesos na nga kung tutuusin di ba? Pero ngayon, kahit papaano, mababawasan ng piso bawat litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. At looking forward tayo, hopefully, Oo. gumanda pa ang presyuhan sa world market Tama. at sa mga gumanda ang industriya ng oil para naman yung ating mga kababayan. Tayo, kasi yan laking bagay niyan, Lakay Romel, lalo na sa pag-transport ng goods, mga pagkain natin. Kaya nagmamahal ang presyo ng bilihin Tama. kapag ka nagmamahal ang presyo ng langis. Merong tinatawag na domino effect yan. Pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ay nako, sisipa din ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Ang problema kasi yung tinatawag na external forces yung gulo sa Middle East. Totoo. Yan ang isa sa malaking factor kung kaya't gumagalaw ang halaga ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Sana ipanalangin natin na maibsan na kundi man agad na manaig ang kapayapaan diyan sa gitnang Luzon. At kabilang diyan, siyempre sa mga apektado, yung mga OFW. Ayan. Sa Lebanon at maging sa ilang bahagi ng Israel. Napag-uusapan natin na Lakay Romel ang ekonomiya itong pag-uusapan natin at meron tayong makakasama, nandiyan na siya live via Zoom. Ayan. Pag-uusapan natin Lakay Romel dahil malaking factor ang pagpili mo ng mamumuno sa bansa kung Siyempre. paano mapapaganda o magiging maayos ang ekonomiya ng isang bansa. Siyempre, ang kapalaran po ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa sa atin. Tayo po ang gagawa na tayo ang kukumpas at sila naman ang magsasagawa ng execution. Kaya dapat kada eleksyon, manatili tayong matalino, manatili tayong mapanuri sa pagpili ng mga susunod na kandidato. At dapat hindi lang matalino, dapat may alam. Tama. Yung iboboto. Yung iboboto at yung boboto. Ayun. May alam sa batas at dapat ay nagre-research din. Hindi po pwedeng kung sino yung ibinulong ng kasama mo, siya na yung iboboto mo. Mahirap yon. Hindi porke magaling sumayaw sa entablado. Hoy! Huwag kang ganyan. Ayoko. Iboboto nyo na. Hindi, ano lang tayo. O kaya real talk magaling tayo. kumanta. Magaling kumanta. Real talk tayo. Ay hindi, pero real talk. Hindi porket sikat, iboboto mo. Tama. Diba? Pero on the other hand, it doesn't follow naman na porke sikat, hindi na gumagawa ng trabaho. Oo, yun nga. Pero hindi ko naman sinabi na pag sikat Tama. walang alam. Diba? Bigyan ko kayo ng classic example. Sino? Ayun. Tama na yan. Ayoko. Eto na. Sige. Tama na yan. Puro kakalokohan. Aga-aga. Lakayo. Sige. Eto na, mainit na issue ngayon ang politika, Lakay Romel. Nako, at isa sa mga topic na pag-uusapan natin, mainit-init ang issue kay Pastor Apollo Kibuloy at ilan sa mga kilalang personalidad na naghain ng kanilang mga COC. Pero may mga pending cases, Lakay Romel. So, para alamin natin at pag-usapan, ma-educate ang ating mga kababayan patungkol sa mga medyo tawag dito, komplikadong mga opisyal at ano ba dapat ang alam natin pagdating sa pagpa-file ng COC, paano nga ba na di-disqualify ang isang tao, nakakansela ang kanyang kandidatura at marami pang pag-uusapan natin tungkol dyan. Live na makakausap natin via Zoom, Lakay Romel. Kaya naman tayo ay sumangguni sa isang eksperto sa larangan ng halalan. Yes. Si Attorney Alberto C. Agra, dating Justice Secretary. Yes, at siya ay election law Tama. expert. Ayan. Magandang umaga po, Attorney Agra, Romel Fertes, at si Elaine Apit, sa ngalan po ni Boss Deo Macalma sa programang Damdaming Bayan. Good morning, attorney. Attorney Agra, Justice Agra, magandang umaga po. Magandang umaga, Elaine. Magandang umaga, Romel. At maraming salamat sa inyong paanyaya. At sang-ayon ako sa binanggit nyo kanina, kailangan tayo ay mag-aral at kailangan tayo ay magsuri. Huwag nyo lang po ako papakantahin o sayawin. Aha. Dahil
wala po akong balak kumandidato. Ayun! Sige, diretso na tayo sa ating issue, attorney. Opo. Yung pong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, bagamat siya ay naghain ng kanyang certificate of candidacy sa pagkasenador sa 2025, pero merong umaalma. Yun po yung grupo ng WPP. Aha. Oo, itong isang samahan ng mga manggagawa, if I'm not mistaken, hindi ba? i-double check ko lang yung meaning nitong WPP Lakay Rommel. Go ahead, tanungin mo muna si Anyway, Ito. ano po ang ito yung Workers and ayan. Peasants Party nila Attorney Sunny Matula. Ayun. So ano po ang mangyayari sa sitwasyon na yan, Justice Agra? Opo. Alam niyo po, naglabas ang COMELEC kamakailan lang, no? Tinrim na nila yung listahan natin to 66 senatoriables, no? At kasama nga rito si Mr. Kibuloy, at nakalagay across his name is WPP, no? Although nakabalitaan nga natin na si Attorney Matdula ay dinitone kasi maliwanag na kailangan ikaw ay authorized ng authorized representative ng iyong party. At tatlo lamang ang pwede magpumirma ng iyong certificate of nomination and acceptance. Either the chairperson or the president or the secretary general. Nabalita lang sa news na tila yung tatlong yon ay hindi pumirma, no? Yun ang pagkakaalam ko. Opo. At anong epekto nito? No? Pwede naman siyang manatiling kandidato, pero baka mangyari siya ay ituturing na independent candidate. Ayun. So, in other words, Justice Agra, maari pa rin siyang pahintulutan ng COMELEC kahit pa merong nakapending na pagtutol sa kanyang kandidatura. Oo. Una, baka may, I suppose, i-manifest ng WPP na officially, na hindi siya officially nominated. Ang epekto nun, mananatili siyang kandidato, pero siya ay tuturing na independent candidate. Pero alam natin na si Mr. Kibuloy ay humaharap ng ilang kaso. Opo. Kung sakaling, kasi tatlong uri ng pwedeng ipadiskwalipika ang isang kandidato. Opo. Una, kung ikaw ay pagulo, yung tinatawag natin sons. Pangalawa, kung ikaw ay nagsinungaling sa iyong certificate of candidacy, pwedeng makancel ang iyong COC. At pangatlo, kung ka ng mga tinatawag nating election offenses or ikaw halimbawa isang permanent resident abroad. Kaya tatlo ang pwedeng sampa. Mapaliwanag ko lang sa lahat na yung pag-file ng nuisance candidate o yung mga walang erong interest, tapos na po ang deadline. Ito po ay yung deadline to file the case was last Wednesday. Pero ang COMELEC, tinatawag nating motu proprio on its own, pwede sila magsala ng mga listahan whether for all positions kung pagtingin nila ang kandidato ay isang nuisance or panggulo lamang. Go ahead, Elaine. Nabanggit mo kanina, attorney, yung pagpa-file, kung paano mag-file ng petition para po ma-disqualify yung isang kandidato. Paano naman po yung, halimbawa, yung mismong COC, pagka gustong ipakansela, ano po yung mga grounds po dito na basis para po yung isang kandidato po, yung COC po niya ay makansela po? Una, kung ikaw ay nagsinungaling sa iyong COC, no? Hindi lahat ng pagsisinungaling ay pwedeng makansela ang iyong COC. Kailangan yung ilagay mo sa iyong COC ay kailangan material. Ibig sabihin, patukoy sa iyong kwalifikasyon. Halimbawa, edad, halimbawa, residency, or pagiging citizen. Pero kasi kung nagsinungaling ka sa usapin ng iyong profession, or halimbawa sa iyong civil status, while that is a misrepresentation, hindi yan tinuturing na material. And assuming ikaw ay nagsinungaling sa isang material fact, pero kung ikaw naman pala ay mapatunayan na kwalipikado, then hindi dapat makansela ang iyong certificate of candidacy. So ang mahalaga ay 1, nagsinungaling. Number 2, material. Number 3, talagang gusto mong i-defraud o linlangin ang taong bayan. At number 4, talagang hindi ka pala kwalipikado. At speaking of COC pa rin na Justice Agra, may resolusyon ang Commission on Elections na nagpapawalang bisa or nagkakansila sa COC na mga opisyal na dinismiss na ng ombudsman. Tama po ba yun? Meron po bang
sapat na batayan? Kasi ang sasabihin kasi ng mga tinutukoy na opisyal, ombudsman na level pa lang naman yan. Hindi pa naman kami convicted na sa mas mataas na hukuman. O yun nga ang posisyon ngayon ng COMELEC, no? Merong ganyang COMELEC resolution at paulit-ulit din binabanggit ni Chairman George Garcia ng COMELEC na gagalangin nila, papatupad nila ang anumang desisyon ng ombudsman kahit hindi pa to penal kung ikaw ay perpetually disqualified na tinatawag, no? Alam naman natin may mga ilang opisyal Tama. na apektado diyan. So kasi maliwanag din sa batas kasi sa ombudsman na immediately executory ang ganitong mga desisyon kahit hindi pa siya final. Tama. Pero syempre yung mga apektadong parties, no? Ilang mga mayor, ilang mga local government officials, ang alam ko nagsampa o magsasampa pa sila ng kaso sa Supreme Court para ipahinto ang ganitong aksyon ng Commission on Election dahil ang epekto nito, kung kakansela ng COMELEC ang kanilang COC, hindi sila masasama sa balota. Tama. Ang binanggit nyo, Justice Agra, ang ruling ng ombudsman is executory pero hindi pa final. Oo. Tama. So ang epekto ay immediate pero hindi pa penal. Kaya yun ang issue ng mga apektadong opisyal. Kaya hopefully makakuha sila ng paglilinaw galing sa Supreme Court at syempre ayaw nilang mawala sila sa balota. Kaya kung hindi man nagsampa na, ang balita ako magsasampa ang mga apektadong opisyal. Nako, parang isa sa mga magandang example dyan na Justice Agra, no? Itong nangyari dito kay former Albay Governor Noel Rosal. Dahil siya ay perpetually disqualified na po by order ng ombudsman. Pero siya po ay meron pa pong nag-file po siya ng petition sa Supreme Court dahil kinwe-question niya po yung resolution po ng COMELEC. At ito po ay nakapending pa po yung appeal na to. Kaya't marami nag-aabang kasi hindi lang siyang apektado nito, pati I think mayor ng Cebu, mayor ng Mandaue at iba pa mga local officials. Kaya hopefully the Supreme Court will rule on the matter within the soonest possible time kasi hinahabol natin yung printing ng balota. Siyempre alam naman natin ang may final say sa ganitong mga pagkakataon ay ating Supreme Court. At Sige, go ahead. naalala ko lang bigla kasi what if Justice Agra sir, etong si Kibuloy, sabihin na natin assuming nanalo siya sa eleksyon. Tapos po yung kanya pong mga kaso na yung qualified human trafficking at aside from that marami pa po siyang kaso. Sa Amerika po meron din po kaso. siya. Oo. Ano ang mangyayari po doon? Halimbawa nanalo na siya, ano pong mangyayari sa kanya kung meron na pong verdict, may nahatulan po siya na guilty? Alam nyo, marami ng pagkakataon din sa Pilipinas na ganyan na nangyari. No? May kaso, nanalo, tapos kung sakaling natalo sila at sa Supreme Court may final judgment na sila ay naa-unseat or natatanggal sa kanilang posisyon. Ang isa pang tanong dyan, sinong papalit sa kanila? No? Kasi kung halimbawa napatunayan pala that they were never eligible, no? Halimbawa hindi ka pala residente, nag-violate ka ng term limit, then ang papalit sa iyo yung second placer. Hindi halimbawa yung vice mayor. Kasi you were never a legitimate candidate in the first place. Kaya lahat ng boto mo ay tatawag na tuturinging stray, ibabaliwala, at si second placer ang effectively first placer. Pero kung gumawa ka naman halimbawa ng election offense, halimbawa vote buying or paglabag sa gastusin or paglabag sa mga contribution, then so ang gagawin dito yung tinatawag nating succession. Kung mayor ang apektado niyan, then ang mangyayari the vice mayor. Pero sa usapin ng senator, halimbawa lang na-proclaim siya ang nanalo, magkakaroon ngayon ng vacancy. At ngayon, depende sa ating Senate kung magpapatawag sila ng special election to fill up the vacancy. Okay. Ako, last question on my end, Justice Agra. I'm sure we will agree with me na taon-taon, kada eleksyon, napakarami ang mga tumatakbo. Lalo na sa party list, napakarami. Maging sa national level. Kahit pa obviously, marami sa kanila ay may tuturing na nuisance candidate. Ngayon, ang tanong ng marami, Attorney Agra,
wala bang kapangyarihan ang COMELEC na kansilahin right away yung mga nasa sa tingin nila obviously a nuisance candidate? Opo. Yun ang ginagawa ng COMELEC, no? Kaya halimbawa sa Senate pa lang marami na silang natanggal. Kasi hindi sa usapin ng nuisance candidate o yung mga panggulo o walang sinserong intensyon, ang COMELEC kasi may kapangyarihan motu proprio on their own to cancel their COC dahil sila nga ay tinatawag na nuisance, no? Pero sa ibang kaso kailangan talaga may kaso. Kaya sa senator, sa local, kaya nga gusto ng COMELEC ilalathala nila, ipopost nila sa kanilang COMELEC website ang lahat ng COC without the signature para ang taong bayan magsampa na kagad ng kaso. Pero again, babalikan ko lang, pag nuisance, COMELEC hindi kailangan maghintay ng kaso, pwede na nilang tanggalin ang tingin nilang merong walang lehitimong intensyon tumakbo sa office. At ang isa pang masilimuot na nangyari, na putok sa buong bansa, Attorney Agra, sir, itong citizenship, issue sa citizenship ng mga tumatakbong opisyal, credential nila, actually papasok po siya doon sa misrepresentation, kasi yung iba, katulad ni Alice Guo po, ni Mayor, dating Banban Mayor Alice Guo, ang citizenship po, paano po ba to, Justice, sir? Paano po sinisilip ng COMELEC or mayroon pong power ba ang COMELEC to background check? Of course, mayroon power, pero up to what extent po para malaman ng isang kandidato ay lehitimong Pilipino at hindi po siya nagpapanggap katulad po ng nangyari dito kay Alice Guo. Ay papaano pa hahabulin yan? Nanalo na. Ang tagal nang umupo. Tama. Sa usapin ng kwalifikasyon, hindi ito yung nuisance, no? Sa usapin ng kwalifikasyon, kailangan may kaso. At ang ginawa na nga ng COMELEC, nag-file na rin sila ng kaso on their own. Pero kaya nakaupo si Alice Guo at hanggang ngayon hindi pa siya pa rin ang mayor although siya ay suspended. Wala kasi nagkaso noong 2022 laban sa kanya. Ang pagkakaalam ko ngayon, hindi na siya tumakbo, kaya finailan na siya ng tinatawag nating co-warranto case. Kasi yung co-warranto case, sinasampa siya after proclamation to question the eligibility or qualifications of a candidate. Sa ngayon, pending pa tong co-warranto case na to na sinampa ng ating Office of the Solicitor General at sa ngayon, ongoing pa rin yung investigation ng ating Commission on Election. Kaya sa usapin ng kwalifikasyon, sa usapin ng pagsisinungaling sa Certificate of Candidacy, kailangan po may kaso na isasampa. Pero sa usapin ng nuisance, kahit wala pong kaso, ang ating COMELEC ay pwedeng magtanggal na ng mga nuisance candidates. Okay. Yun, Naku, malinaw. napakarami pa sana Malinaw nating na malinaw. malinaw na malinaw. Ay, marami pa sana tayong gustong itanong kay Justice Agre kaso kinakapos na tayo ng oras. Naku, Pero gusto ko maraming- tong Election 101 na Tama. lesson natin. Marami tayong natututunan. Marami tayo natututunan. Every now and then meron tayong ng mga na-interviews, marami tayong natututunan. Pero iba pa rin Lakay Romel Tama. na i-educate tayo sa mga ganitong bagay. At napaka daling unawain kahit na mga ordinaryong mamamayan. Mamamayan, Ayan. yes. Maraming salamat, Justice Secretary Alberto Agra. Good morning, sir. Maraming salamat, Romel. Maraming salamat, Elaine. At sa uulitin, nandito tayo para mag-aral ng eleksyon because naniniwala ako, election law is for everyone. Attorney, mayroon kayong website, 'di ba? Kung saan po pwedeng Please, mag-check please. ng kanilang yung ating mga kababayan, mag-check ng about election laws. Meron na pong newsletter na every Thursday lumalabas at may mga art cards. Ayun. So kung maaari po, pwede kayong mag-subscribe. Ballot Unbox. Yan Ayun. po yung newsletter natin. At almost every day, marami tayong pinakita nyo nga po sa inyong programa, Opo. yung mga art cards natin. Kaya po, ang layunin natin, ang election law ay maunawaan ng lahat. Hindi lang ng abogado, hindi lang ng COMELEC, pati ang mga ordinaryong mamamayan ng ating mga botante. Very well said. At mahalaga, mga media practitioners as Ayan. well. Ayun, opo. Napakalaking bagay at ang laking tulong po para nauunawaan po namin. At alam din namin kung anong sinasabi namin sa ere, Attorney. Okay. Salamat at maganda umaga sa ating lahat and more power to your program. Maraming Thank you po. salamat. Ang inyo po napakinggan, walang iba kundi si dating Justice Secretary Alberto Agra, isang election law expert. Ang oras natin, napakabilis ng oras. Meron tayong
34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Muli tayo magbabalik para Pero, sa iba pang talakayan. Go ahead. sorry Lakay At Romel, sige. ma-interrupt lang kita. Shout muna natin Oh. ang mas malakas stickering. Aba, sige, Nandyan sige. sa May Kadiwa Market, Barangay Malanday sa Valenzuela City. Mhm. Kaya naman sa mga nakikinig sa amin, nanonood sa amin, takbo na kayo Sugod dyan. na. Oo, pag Ah? may nakita kayo dyang tall, dark, and Ah, handsome, ah. hindi po si Sherwin yon, Ah. okay? Si Charot lang. Sherwin, madali nyo Handsome lang, makikilala. handsome lang. Saka madali nyo ma-identify si Sherwin. Pagka Bakit? meron kayo nakita dyan na nagpapaypay ng 1,000 peso bill, Yung ano, nakaganon. yung ginagawa niyang abaniko yung Yo. pera. Si Sherwin na Si yun. Sherwin yun. Ulitin natin Ulitin natin yung lugar ng ating Yes. malakas stickering sa Kadiwa Market. Kadiwa Market, Barangay Malanday, Valenzuela City. Muli tayo magbabalik makalipas ang patalastas na ito. Balik tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong idolo, sila kay Boss Deo Macalma. Kasama ko siyempre si Miss Elaine Apit. Ayan, tayo ay nagbabalik at isang magandang umaga. Shout out sa lahat ng mga nakatutok sa atin, Lakay Romel, sa ating YouTube channel, sa DZRH News Television YouTube channel, and of course sa ating Facebook page, sa DZRH News. Hello po sa inyo, magandang umaga. Mamaya, pagka may time, magsha-shout out kami dyan ni Lakay Romel. Pero in the meantime, papasukin muna natin Sister L, yung mga kasama natin sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos sisilip sa trade fair ng BPI. Aba, good news yan. Ibalita mo yan, RH number 14, Maring Let Narciso. Maring Let, magandang umaga. Good morning. Bibisitahin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Manila Fame 2024 dito sa World Trade Center sa lungsod ng Pasay. Ang Manila Fame ay isang kilalang trade fair ng Department of Trade and Industry na nagtatampok ng mga world-class na produkto mula sa mga lokal na negosyante at likha ng mga artisan. Ayon sa DTI, ang ganitong okasyon ay pagkakataon para maibida ang mayamang raw materials ng Pilipinas na magagamit bilang aesthetic pieces. Nagsasama-sama dito ang international buyers, exhibitors at mga bisita na interesado sa home, fashion at lifestyle trade show. Reimagination ang tema ng Manila Fame 2024. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank Maraming you, salamat, Miss Let. Maring Let. Sorry nangyari naman. sa'yo? Medyo nasasamid-samid ako dito may sa... nakaalala sa'yo, sa iniinom Sister ko. L. Mukhang meron nga. Nagchichismisan yata ako. Chismis Sige. agad. Kaya nga. Mula sa Malacanang, ito naman, Criminal Investigation and Detection Group. May hinahandang kaso laban naman sa iba pang personalidad. Yung mga tumulong po dito kay Pastor Kibuloy. Sa panahon na siya ay pugante sa siya ay bakas. pugante. Ayun. Nagtago sa ilalim ng lupa. Daga ka ba? Pero eto na, alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Adniel, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay Romel at Sister L. Inihahanda na nga rin ang Criminal Investigation and Detection Group ang kasong obstruction of justice laban sa ilang individual na tumulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod pa ito sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagkanlong sa religious leader. Partikular umanong sasampahan ng reklamo ng CIDG ay ang mga personalidad na nagsabing wala ang pastor sa Davao City kung saan siya naaresto. Nang tanongin naman si Fajardo kung kasama sa mga ihahandang kasuhan si Vice President Sara Duterte, sinabi ng opisyal na malalaman ito sa opisyal na complaint ng CIDG. Magugunit ito sa isang panayam, sinabi ng ikalawang o ng pangalawang Pangulo na maaring nasa langit itong pastor at wala sa Davao City. Nauna ng kinasuhan ng sedition at inciting to sedition ang abogado ni Kibuloy na si Atty. Israelito Torion at iba pa. Dahil sa umunay pangudyok sa mga taga-suporto ng pastor na magmumtigas sa pamahalaan, inanap o naging wanted itong pastor dahil sa kanyang mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Bagay na dinidilig na ngayon sa dalawang magkakahiwalay na korte dito sa Metro Manila. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Adniel, Lakay. hindi ba binanggit ng PNP kung gaano kadami ang kanilang maaring kasuhan? Ang daming yun. Wala pa. Napakarami, hindi ba? Binabanggit. Oo. Basta ang nauna,
yung ang malinaw, mayroon nang na-file, ito yung sedition cases at inciting to sedition, mayroon pang set of people. Ang kaso naman nila ay obstruction of justice. Kasi ang concern ko, Edniel, kung usapin na kung sino ang nagbigay ng proteksyon or nagsagawa ng obstruction of justice habang hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy, naku, napakarami niyan. Baka mapuno ang kulungan. Hindi ba, Edniel? Tama ka, General Romel, pero yung particular na sinasabi ng General Fajardo ay yung mga personalities yung na gumamit ng official statement at nagkaroon ng pahayag na wala sa Davao City itong pastor. Kumbaga sila yung sila yung naglabas na pahayag na umano'y panligaw ba sa atensyon ng publiko, magiging ng arresting authority. Kung nasaan talaga ang pastor, ang binabanggit ng PNP, paari kung hindi man may kinalaman o may alam na itong mga ito doon sa totoong lokasyon ng pastor, pero still sila naglalabas ng pahayag na wala ang pastor doon sa Davao City. Sa madalit salita, ang pinag-aaralan na makasuhan pa ay yung iba pang mga prominenteng personalidad. Oo, malalaman natin kung gaano ka-prominent yung mga yan. Pero ang sinasabi ng General Fajardo, hindi sila member ng KOJC this time around. Mga malalapit na kaibigan to. May possibility mga malalapit na kaibigan ni Pastor. Alam na naman natin kung sino-sino sila. Wala akong binabanggit, wala tayong binabanggit, Romel, pero kasi, obviously, kilala ng taong bayan. Kung yun ang direksyon ng pag-iimbestiga o pagtugis ng PNP dito sa mga naging kasapakat ni Kibuloy, antayin na lang natin na Lakay Romel kung sino-sino nga ba itong mga to. Pero Edniel, maiba lang ako, kumusta na ang update pala ng PNP dun sa kaso nitong, kasi di ba dun sa nangyari sa Pampanga, yung mag-asawang online seller. Bayan ng Mexico, yung tinambangan na mag-asawang online seller. Yung husband ang sinasabing mastermind at suspect. Mastermind. So, pero ngayon, yung wife ba ay kinukonsider na rin ba na suspect? Sinabi na yan mismo ni General Marbil ng PNP, Sister L, na kabilang doon sa mga inaaral pa ng Region 3 Police, Central Luzon Police, ay yung mga iba pang involved dito sa nasabing kaso. Hindi na nila idinirekta, pero natatandaan ko parang na-interview si General Marana ng Region 3 dito sa Cordon. At ito na nga yung tinutumbok continuous investigation. Sino-sino pa yung maaring involved na kasuhan dito sa pagpatay sa online sellers na yan sa Pampanga. Yung binabagit mo, Elaine, na particular na tao, kasama yan doon sa sinasabi ni General Marbil na tinutumbok ngayon ng investigasyon. Okay. Thank you, Edniel. Sige, maraming salamat, Edniel Parosa. Live nito sa Kapukrame, balik sa inyo. Napakomento tuloy si Elmer BC. Magandang umaga sa iyo, Elmer! Bakit? Ang sabi niya, esep, kakasuhan nyo, next president, paano na kayo sa 2028? Ay, wala kaming binanggit na pangalan, ha? Hindi, tsaka lang naman yun, yung mga possibilities kung sino-sino. Wala naman tayong binanggit. drop. Though ang sinasabi lang naman natin, yung ilan sa mga kaibigan ni Pastor, of course, kilala naman talaga ng publiko. Pero hindi naman natin sinabi kung direkta. sino. Wala po sabi kami. nga For the record lang po, alam naman ng publiko kung sino-sino, pero wala po kaming pinangalanan. And your guess is as good as mine. Yes. Ayan. At aside dyan sa issue na yan kay Kibuloy Lakay Romel, may report si Giselle. Asan yung kay Giselle? Puntahan natin si Giselle. Puntahan muna natin ang report ni Giselle. Ilang sasakyan na 2014 pa nakaparada sa parking ng NAIA NNIC nagbabala ng i-impound ang mga tinutukoy Grabe na naman ang tagal. vehikulo. Ang tagal, 2014. Yan yata yung mga na doon la kay Romel, yung kapag ka nadaanan mo, puro alikabok na. Kumbaga, abandon na. Ay, nako. Anong mangyayari dyan? Ang tanong ka, sino ang may-ari noon? Kaya nga. At ba't nandoon lang? At bakit... Hinayaan lang ng management. Ngayon lang nila napuna sa pagkakataon na napakataas ng singil sa parking fee. Sige, Giselle Ricaport, ano gagawin sa mga abandonadong sasakyan na yan? Ipapakilo na lang ba yan o paano o isusubasta?
Lakay, bibigyan daw ng huling pagkakataon yung mga car owner na kunin yung kanilang mga sasakyan dahil mahigit 20 sasakyan nga yung inabandona sa mga parking facility nitong Ninoy Aquino International Airport at ang ilan 2014 o 10 taon nang nakaparada doon. Pinagkukuha na ng New NAIA Infrastructure Corporation sa mga may-ari ang nasabing mga sasakyan dahil sa posibleng safety hazard at upang mapaluwag yung limitadong parking para sa mga pasahero ng paliparan. Ayon sa NNIC, bibigyan nga nila ng huling pagkakataon ng mga owner para kunin yung kanilang sasakyan bago sila mapilitang ipa-impound ang mga ito sa mga pasilidad ng pamahalaan. Para mahimok yung mga may-ari na mag-reclaim, sinabi ng operator na i-waive daw nila yung anumang applicable fee o parking fee ng mga ito. Kailangan lamang magpresenta ng proof of ownership at valid identification para makuha yung kanilang mga sasakyan. Nagsisimula sa 50 yung bayad sa parking ng NAIA sa unang 2 oras at 25 pesos naman sa karagdagang oras, 1,200 kapag ka-overnight at karagdagang 25 naman sa susunod pang oras. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Nagatid sa ating oras. Meron tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Balik po tayo sa inyong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna sila kay Boss Deo Macalma. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-18 po tayo sa buwan ng Oktubre. Nagulat naman ako, ha? Ang Bakit? halaga Bakit, ng Romel? kamatis ay tumaas ng halos 100%. Sus Mario Josep, Paano grabe na yun? naman. Kumusta na ang sinigang natin pag walang kamatis? Tama. Eh, Kaya itlog na may kamatis. pagka tayo ay magluluto, hindi karaniwan, hindi maaring mawala ang kamatis, lalo na pagka ikaw ay magigisa. Hindi ba? Tapos ang itinaas ay 100%. At So magkano na ang 1 kilo ng kamatis? ay, hindi ko alam kung magkano lang kay Romel. Grabe naman. At Ano ang na dahilan? yan? Mayroon akong nakita dito na tingnan natin yung kung magkano na. So, ngayon, ang kamatis ay nasa 90. 90 pesos per Mula kilo? sa dating 50 Oh. hanggang 70 kada kilo. Grabe Naging naman. 90 pesos na siya. At aside sa kamatis, Oh, ano pa? ang masarap din panggisa at Oh. panglagay sa tinola, Oh. luya. Pati luya, Ang tumaas luya din? ay nakapako sa Pambihira. 150 Oh. pesos ang kilo. Na dati ay magkano lang? Hindi ko sure masyado kung dati. Ano siya yata? Dati kay Romel. Mas mababa sa 100, syempre. Luya yun eh. Hindi naman ganun kamahal yung ano. Pero ito, napako na siya sa 150. As of now, wala pa tayong update. Yung market na reporters ba natin kanina? Grabe naman, Tita ano? Malu, meron ba tayo kanina nag-ikot? Pero ngayong yung luya, sure ako kay Romel, napako siya sa 150 na parang ulam na yun Pambihira Diba, naman. Ano bibili ba ka- ang Ulam na yan. mangyayari sa atin, ha? Oo. Ano ba ang dahilan? Bakit ganyan na kapindi ang pagsipa ng halaga ng kamatis at maging ng luya? Yung kamatis talaga, 'di ba dati ang diyan sa may area ng Nueva Ecija ba kay Miss Grace Sansano? Oo. Dati 'di ba may mga nasasayang Tama. diyan na kamatis. Itinatapo na lang Tinatapon actually, na lang. Di ba? Oo. Tapos ngayon biglang sisipa ng ganito kamahal. Oo. Ano ba ang ano niyan, ha? Ano ba ang pangunahing dahilan niyan? Ang tanong Grabe. lang kay Romel, ano ba ang dahilan? Ano nangyayari sa atin? Nakakabulol no? Oo nga. Nakakabulol. Nakakabulol talaga. Biruin mo sino ba mga... Ito may nag-comment na kayo. Oh. Salamat sa iyo, JNCFI. 130 pesos po ang kamatis sa Libertad kaninang umaga. Pambihira. Nako, sa inyo pong mga lugar, comment nga kayo. Magkano ba ang per kamatis? kilo ng kamatis? Kaya ako pagka namamalengke, asus, per peraso na lang ang binibili ko. Ay, sabi tuloy ni Kaels Bartolome, turmeric na lang, sabi niya. At si Kasoji Menes, Kasoji, sabi niya, dun daw sa kanila, ang presyo ng kamatis sa Lakay Romel, ang kada kilo ay 160 pesos? Grabe Kasoji, naman. saang lugar yung, sa taga saan ka ba? Oo.
Oo, para alam natin, ito ay Lakay Romel, Sobra naman yan, retired si Kasoji, mapera to eh. At saka namamalengke yan. Retired PMA ba naman, PMAer to eh. Grabe, ha? Hindi biro ito, ha? Hindi biro ito. Kahit Tapos 160 pesos daw yung dun sa kanila. Kahit pa sabihin natin na bumaba ng halos piso or bababa ng halos piso ang halaga ng bawat litro ng gasolina, Lakay kerosene at Romel, diesel, eto. ha? Ay, nako. Eto, sabi ni Rico Martinez, 5 piso ang isang Ah, ah, kamatis sa Olongapo. 5 piso isang kamatis. Sus, grabe naman, oo. At si KitKat naman. 5 piso? Oo, sa Qmart, Lakay Romel, 140 ang magandang klase ng kamatis. Ang luya, Oo. 200 pesos na. Ang bihira, no? Akala ko na pa ako sa 150, so mas may mga mahal pa palang wet market. Sino ba naman mag-aakala na sa isang agricultural country na tulad ng Pilipinas sisipa ng ganyan? O, diba? Ang presyo ng mga kaparehong agricultural product. Yung presyo ng kilo nito ay pambili mo na ng karne ng manok, karne ng baboy. Tayo, Diba? umiiwas tayo sa karne, umiiwas tayo sa manok, dahil sabi natin masyadong mahal. Gulay na lang kami. Gulay na lang kami. Eh, Diyos ko, yung sangkap ng gulay. Oo. Ay, halimbawa, Panginoon pipinakbet ka. Oh. Hindi naman po pwede magpinakbit ka ng walang kamatis. Oo. Anong tawag doon pag walang kamatis? Halimbawa, Pinak lang. itlog na lang, magsasarsyado ka. Kailangan ng kamatis. Tama. Oh. Ay, hindi naman po pwedeng walang kamatis. Grabe na. Dahil matabang. O magi-scrambled egg ka. Hindi naman puro egg lang scramble mo. Kailangan may kamatis, hindi ba? Kaya nasa linya ng ating komunikasyon si Gilbert Cumila, Manager Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, para ipaliwanag sa atin kung ano na nangyari dito Alamin sa nga natin, halaga ng kamatis. Bakit nagkakaroon ng ganito? Magandang umaga, Mr. Cumila. Magandang umaga po, sir, at sa listeners ng DCRA. Kayo ba dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, nagre-reflect ba yung inyong pagtaya na ang itinaas ng presyo ng bawat kilo ng kamatis ay nasa halos 100%? At ano ang dahilan? Yun nga ang problema natin sa mga ganitong perishable, hindi naman ma-project yung pagtaas at pagbaba ng presyo. Kumbaga, nagiging parang abnormal na. So, ito kasi yung data, halimbawa sa kamatis, noong October 15, ang presyo dito is nasa 80 to 90. Tapos, noong October 16, 90 to 100. Kaya yon yung basis ng mga nabebenta dyan kahapon at saka ngayon. Pero kahapon, bumaba ng 50 to 60. So dapat bukas, mag-reflect sana dyan. Bababa din sana. Kabaliktaran po ang nangyayari Haba. Sapagkat ang binabanggit nyo, dapat mag-reflect yung pinutukoy yung pagtaya ay pababa. Pero kabaliktaran po nangyayari dito sa Metro Manila. Pambihira. Napakataas ng halaga ng kamatis. Yun nga, yung pinakamahal dito sa 3 araw is noong 16, 90 to 100 ang wholesale. So nag-reflect dyan kahapon hanggang ngayon, baka hanggang bukas pa. Nako. Si Pero Gilbert, kahapon bumaba dito ng 50 to 60. So dapat bukas at sa susunod na araw, mag-reflect sana dyan. Napababa sana. Bababa din sana. Opo. Sir Gilbert, ano pong factor? Kulang po ba tayo sa supply? May sapat po bang supply? Ano po, nagkakaroon po ba tayo ng problema pagdating po sa pagta-transport po ng ating mga produkto? Bakit po ganoon kataas, katindi yung epekto dito sa Metro Manila po? Malamang buong Luzon, kulang yung supply. Kaya ang nangyayari kasi, pag kunti ang supply dito sa NBAT at maraming buyer, nagpapataasan sila kasi alam nila na kaya nilang mabenta dyan sa Manila ng mahal. Pero kung marami ang supply dito sa NBAT at kunti yung mga buyer dito, ang tendency, pababa yung presyo. Ganon. Pero dapat bababa din sana dyan. Kung minsan mabilis ang pagbaba dito, mabagal ang pagbaba dyan.
Pero ang pagtaas, pag tumaas dito, agad-agad tataas Agad-agad. yan. So, opo. Karaniwan na Mr. Kumila ang inadahilan ng mga negosyante na nagtatransport ng kamatis mula Luzon pababa rito sa Metro Manila ay yung pagka-delay ng biyahe dahil sa hindi maayos na kalagayan ng panahon. Pero So far, wala nitong mga namang- nakalipas na araw, maayos naman ang kalagayan ng panahon. Hindi sa ngayon hindi 'yun yung naging faktor. Ang faktor is kunti ang mabibili. Kasi nagtatawag yung mga yan, may tao sila dito sa Biskaya, Aha. meron sa Benguet at meron sa Laguna. Mhm. Kung sinabi ng mga tao nila sa Laguna na walang kamatis dito, mahal dito, Mhm. yun, kaya nilang bibili ng mahal dito sa Biskaya din. Kasi kaya nilang ibenta dyan sa Manila ng mahal. Ayun. What about Pero itong... kung maraming kamatis sa Southern Tagalog at sa Ilocos at sa Biskaya, ang tendency talagang pipilitin nilang bibili ng mura. Kasi Ayun. baka mahirapan silang magbenta dyan ng mahal. What about yung luya? Mataas din ang halaga ng luya. Ito naman yung kwan. Noong October 15, 190 to 200 yung pinakamaganda na Hawaii. Noong 16, 190 to 210. Tapos kahapon, 190 to 200. So talagang mahal ito. So pagdating dyan, baka nasa 250 hanggang 350. Sus Mario Depende Joseph, ano? sa palengke. Pambihira, ano? Sige, aminin na natin, Mr. Kumila, talaga mataas ang halaga ng kamatis at luya. O meron pa ba kayong ibang kaparehong agricultural products na sa tingin nyo, doon din patungo, pataas din? Pataas din. Wala naman sa tingin ko. Buti naman. Itong sibuyas naman, Sibuyas, itong yan. sibuyas naman, parang nakakalungkot naman sa mga magsasaka at mga nag-cold storage kasi ang dami pang laman ng cold storage. Nag-umpisa na naman silang magtanim ng sibuyas. Kaya yun ang hindi na i-project na ang akala ng mga may cold storage tataas ng 100 to 150 ang wholesale. Pero sa ngayon, medyo maraming sibuyas, mag-umpisa sa namang magtanim. Kaya medyo malugi yung mga nagsibuyas na nag-cold storage. So oversupply naman po tayo. Oversupply naman. Parang ganun ang nangyari. Kasi ang inaasahan nila, mag-cold storage sila kasi by bare month tataas. Ang nangyari, patapos na yung 2 buwan na bare month, mura pa rin ang sibuyas at maximum na yung 6 months na nasa cold storage. Kaya yun, medyo kulang pa talaga sa paggawa ng tamang projection. What about yung sili? Yung sili, yung siling labuyo, okay pa naman, nasa 200. Medyo katamtaman lang na presyo yun. Aha. Ano po ang pagtaya nyo? Ilang buwan na lang halos, di ba? Mahigit 2 buwan na lang at sasapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Siyempre, pagka ganyang sumasapit ang holiday season, mas malaki ang demand sa mga agricultural products tulad ng sibuyas, kamatis, at maging ang luya. Ang projection nyo ba, Mr. Kumila, bago sumapit ang buwan ng Nobyembre or pagpasok ng Disyembre, magiging matatag na ang presyo at supply? Ito ang sa akin lang is baka mas mamahal pa kasi mukhang merong yung mga nangyaring pag-ulan dyan sa dahil sa habagat sa West Philippines, natatamaan yung mga tanim nila. So kung mababa ang production sa Western Philippines dahil sa habagat, medyo kulang ang supply sa buong Luzon. So parang sa tingin ko generally tataas yung mga presyo lalo na pagdating ng December. Okay. Alright. May tanong ka pa, Sister? Okay na tayo. Lakay Okay. Roman. Sige. Maraming salamat, Ginoong Gilbert Kumila, ang manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT. Good morning. Thank you po. Maraming salamat din at God bless.
Ayan, para dun sa mga tanghali ng mamamalengke ha, huwag kayong mabibigla kung sa inyong pagbili ng kamatis at luya ay mapapamura kayo sa taas. Alam mo lang Sorry kay Romel, for the word, di ba? ha? Sabi Oo. nila, kumain ka ng kamatis para daw kuminis ang Linis. iyong kutis. Oo. Himbis na kuminis ang kutis mo, kukulubot ang kutis mo. Iinit ang ulo mo. Dahil dito pala sa Mayla Huerta Public Market naman la kay Romel, ang per kilo ng kamatis ay 120 hanggang sa 150 pesos. Paranaque area. Ito ang sabi naman ni Kokomi, Jover 69. Kanina lang bumili ako 100 kilo. 2 piraso, sinlaki ng piso, 16 pesos ang binayad ko. 16 pesos kada isa? Oh, grabe Hindi, naman. 2 piraso na lang daw 2 binili piraso. niya. Kaya 16 pesos. So, lumalabas 8 pesos kada isa. Mas madali kasi magreklamo kaysa magtanim. Ikaw naman, Pero pwede Roma. naman kayo magtanim yung Oo, yung sa bakuran. urban gardening, urban farming. Doon kayo sa yung mga paso mag-recycle, maglagay ng lupa. Pwede doon magtanim ng kamatis. Katulad ng ginawa ni Roy Aleja. Ako nagtanim na ako ng kamatis, sili, saluyot. Uy, sarap niyan, kamote sa maliit na bakuran namin. Aba, dapat ganyan na maging mindset natin. Lalo na sa mga pagkakataon na ganito na sumisipa ang halaga ng iba pa mga kaparehong agricultural products. Sabi ni Ma'am Belen Rivera, la kay Romel, hindi na kayang bumili ng 1 kilo. 6 pesos, 1 piraso ng kamatis sa tindahan. Dito sa, sabi Grabe, ni Bongbong Bagay Agsaway, diyan daw sa may Binangonan, Rizal, 10 piso 1 kamatis, kaya hindi na kami bumibili. O pareha sila nito ni Ismael Yamado, diyan sa may Talipapa, Barangay Manresa sa Quezon City. 10 pesos nga daw ang isa. Laki Romel, so, tama yung sinabi isang ni peraso. Kokomi Jover, nagtutugma. Sa kanya naman 8 pesos kada isa. Di ba? Ay. Ito dalawang lugar to, Quezon City at dyan sa may area ng Rizal. Pareha sila 10 piso ang kada 1 peraso. Grabe Laki Romel, 10 piso 1 peraso. Gugustuhin mo ba bang magkamatis? Magsinigang ka na lang ng walang kamatis. Parang ang tabang nun. Bueno, itutuloy natin ang talakayan na yan. Pero in the meantime, maghanap buhay man na tayo. Standby, Manang Milky Rigonan at standby, Boy Gonzales. Oras, 10 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang balitang ito. Teka muna. Happy birthday muna. Happy yan? birthday, Mother Nita Macalinaw Cruz. Happy birthday po. Ang Happy pagbati birthday po. mula kay Chris Macalinaw. At bumati ka din naman ng happy birthday, happy 21st wedding anniversary naman. Kanino? Kay Joey Rabe Masa at Mary Grace Masa ba? 21 years na sila nagmamahalan. Congratulations. Ayan. Congratulations po. Love, love, love. Keep the love burning. Ayan. Love burning talaga no? Sa bagay, dapat talaga gano'n, nagmamahalan. Habang tumatagal, dapat lalong tumitindi ang love, 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 love. Yes, dapat mas nagiging matatag ang pundasyon ng Yun. pagsasama. Diba? Based from your experience. Wala pa akong asawa lang kay Romel. Pero meron ang nagmamay-ari sa iyong puso at marami ang nanghihinayang. Natatawa ko sa'yo. Bakit napunta doon? Kaya nga Nag-greet lang tayo. Biglang nag-segue. Biglang may pa-segue ka dyan. Ito muna. Sige, puntahan muna natin ang mga kasama natin sa labas ng himpilan. Comelec nakipag-ugnayan sa DILG tungkol sa biglang paglobo ng bilang ng mga botante na lumipat sa ibang lugar. Yung tinatawag na mass registration. Oo, hindi. Pero, hindi. no. Kasi yung mass registration, Hindi. yun siguro yun yung mga first-time voters. Oo, may Pero term ito yung kasi, ano eh. may term to yung from other location, other area, aalis sila doon, tapos magpaparehistro sa ibang lugar. Baka mayroon sila iboboto doon. Ano bang term yun? Itanong natin yan kay Boy Gonzales. May term ang Comelec doon May Mass, term doon. sige. May term doon, alamin Hindi natin. mass registration, di ba? Hindi. Alamin natin kay RH29, Boy Gonzales Garcia na siya ngayon. Ayan. Comelec. Hindi, Lacuna, Boy Gonzales, Lacuna, Domagoso, Versosa. Boy. Ayun. Boy Gonzales, magandang umaga. Good morning. Nakipag-ugnayan na nga ang COMELEC sa DILG
higil sa isyu ng paglobo ng bilang ng mga botante sa ilang barangay. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinigay nila sa DILG ang listahan ng mga barangay Mass migration. o yung pagtaas ng bilang ng botante sa kanilang na-monitor. Anya, posibleng naabuso ang pag-i-issue ng barangay certificate para makalipat ng rehistro kung saan sinabi ni Garcia na maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal. Sinabi pa ni Garcia na ang mga opisyal kasi ng barangay ang nag-certify sa mga nagpaparehistro, pero kung mapatunayang ito hindi totoo at mali, tiyak na maharap sila sa kaso. Una lang bumuo ng task force ang COMELEC para tutukan ang isyu ng paglobo ng mga botante sa ilang barangay at inihintay na lamang anya nilang resulta ng ginagawang validation at hearing ng Election Registration Board. Babala ng Chairman Garcia, hindi makakaboto at maaaring makasuhan pa ang mga nagparehistro na mapapatunayan niloko ang kanilang dokumento. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Kitka. Tama, ang term is mass migration. Mass migration, yun nga yun. Yung mga residente halimbawa sa isang barangay, ngayon sama-sama silang lilipat ng kabilang barangay. Ayan, ang tinatawag na mass migration. Sabi nga ng COMELEC, tama, iimbestiga na nga nila to dahil unusual yung increase ng transfer, Lakay Romel, transferring of voters kasi to So from other place, kung ako ay taga barangay, ay taga Star City ni Mayor Deo Macalma at gusto kong lumipat sa City of Dreams naman. Dahil gusto ni Mayor na doon kayo bumoto para masolo ko ang inyong boto. Yes. Ayan, ganyan mukhang bagong modus ito. Bagong modus di ba? Medyo nagiging masyadong innovative. Mga... Alam mo, ang kakausapin lang dyan, si barangay chairman. Di ba? Kasi, halimbawa, magpapatawag ng pagtitipon. May mahalagang anunsyo. Ang ating punong barangay. Itatakda ang pagtitipon, ganap na ganyan-ganyan. Ngayon, sasabihin ni barangay chairman. Ang sabi ni Mayor, doon tayo sa kabilang barangay. Ako na bahala sa inyo. Yun yung, diba? Yun yung masaklap, di ba? Wag naman sanang ganun. Sabi nga kaya nga granted for the sake of argument na totoo. Di ba sino lang ba ang may kakayahan na magsusul sa kanyang mga constituent? Siyempre, bago pumunta sa puno, dito muna sa baba. Ground zero tayo. Dito muna tayo sa grassroots level. Doon tayo sa sa ugat. Doon tayo sa ugat. Doon sa mas nakakadaupang palad ng mga tao. In short, alam na natin. Yun yung mahirap, pero sana hindi naman po naaabuso. At maganda na iimbestigahan niya ng COMELEC. Samantala, mga opisyal naman ni Vice President Sara Duterte napipintong ipaaresto. Kasi ba naman na kay Romel, inisnab ang House hearing, pinasabpina na nga sila, di ba? Yun yung anim, di ba? Ito yung anim na nasa lookout, parang naka-lookout bulletin din ng immigration. Dalawa yata dyan, abogado pa. Yes, alamin nga natin ang detalye nito mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Manang Milky, may bigat mo. Manang. May nga bigat, Sister L at Romel, inaprobahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang motion na isabi ng 6 na opisyal ni Vice President Sara Duterte na hindi humarap sa mga investigasyon kaugnay na umunoy mga anomalya sa paggamit ng pondo ng Department of Education. Ipinasubpina ng komite sina Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, Attorney Lemuel Ortonio, Assistant COS ng Office of the Vice President, Attorney Rosalind Sanchez, OVP Director for Administrative and Financial Services, Gina Acosta, OVP Special Disbursing Officer, Julieta Villa del Rey, OVP Chief Accountant, at si Edward Fajarda, ang dating
DepEd Special Dispersing Officer na nasa OVP na ngayon. Sa nakarang hearing ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua, naglabas na ng show cause order laban sa 6 na opisyal para ipaliwanag kung bakit hindi nila dumalo sa mga naunang investigasyon ng komite. Iniimbestigahan ng komite ang anomalya sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022, kung saan 73 million pesos ang sinita ng Commission on Audit. Ang 125 million pesos na pondo ay ginastos mula December 20 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw. Inatasan din ni Chua ang committee secretariat na may paugnay na sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa pagpapalabas ng lookout bulletin order laban sa 6 na mga nabanggit na opisyal. Ako si New Kregunahan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, Hi, Romel. in the event na isnabim pa rin nila yung subpoena, ang susunod na mangyayari diyan ay ipapa-aresto na sila or isasailalim sila sa house arrest, hindi ba? Ipapa-aresto na sila, maglalabas na ng arrest warrant ang committee. Ang ngayon pa lang ay binibigyan pa sila ng pagkakataon na bakit sila hindi humaharap doon sa investigasyon ng House Committee on Good Government. Dahil pang-ilan ng hearing din ito at iniimbestigahan dito yung questionable pondo, paggamit ng pondo ng Department of Education nung nasa ilalim pa ni Vice President Sara Duterte. Initially, ano ba ang dahilan nila? Bakit hindi sila sumisipot? Meron na ba silang prior statement? Yung kanilang boss nga hindi sumisipot sa Lakay Romel. Kaya nga eh. Ano pa kaya yung kanyang mga opisya? Kasi ang sabi niya ng mga miyembro ng komite, kahit hindi daw pumunta si Vice President Sara Duterte, wala ba silang matanong ng pinakamataas na opisyal sa OVP na pwedeng magpaliwanag in behalf of Vice President Sara Duterte. Ang kaso, wala pong pupunta, hindi pupunta si Vice President Sara at lahat ng kanyang mga opisyal under the office of the Vice President at yung mga opisyal naman ng DepEd, in fairness, ay dumadalo naman pero hindi rin nila mapaliwanag dahil ang dapat sumagot dun sa tanong ng mga mababatas ay dapat ay mismong si VP Sara. Pero nanindigan nga ang pangalawang Pangulo na hindi siya dadalo sa mga hearing ng komite at hindi niya sasagutin ang lahat ng tanong ng Kongreso tungkol sa issue ng pondo ng DepEd at ng Office of the Vice President. Tama, eksaktong-eksakto yung pahayag mo, Manang Milky. Kung yung boss nga nila hindi uma-attend bakit sila attend? Kumbaga magiging moot and academic, hindi ba? At saka napakahirap na umupo ka doon. Ikaw ang tatanungin ng mga mambabatas na hindi dumarating si VP Sara. Kaya ang sabi niya, ang request na nila, kung hindi pwede si VP Sara, kahit lang yung mga pinakamataas na opisyal ng Office of the Vice President ang kadaluhin para maipaliwanag naman, magkaroon ng panig at paliwanag ang Office of the Vice President. Hindi naman ba na high blood si Congressman Romeo Acop, Manang Milky, dahil dito sa yung may isa daw na safe house pala umabot ng 500,000 Manang Milks. Yung mga safe house ng 500 to 1 million. Meron pang Shangri-La Boracay. Mr. L. Oo. Ang taray naman ng So, kabilang sana yan sa mga gustong malaman ng Kongreso, hindi ba? Oo. Gustong malaman ng Kongreso, pero walang umaaten na opisyal ng OVP at ng DepEd under VP Sara's administration. So, kung wala talagang aten, ay mapipilitan na ang Kongreso na magpalabas ng arrest warrant at dapat magpalabas na rin daw ng lookout bulletin ang DI at ang DOJ para maiwasang makatakas ang ito sa bansa. Okay. Maraming salamat, Manang Milky Regonan. Happy weekend sa inyong dalawa. Balik sa iyo, Romel at Elaine. Sa oras na 27 minutos, makalipas ang alas 9 ng umaga. Kabilang sa itatanong, alam mo, na Sister L, doon sa mga tinutukoy na opisyal ng ng Office of the Vice President, kung paano ginastos yung confidential fund. Ang problema, ang confidential fund, hindi mo naman pwedeng i-divulge yung mga information. Tama, kaya nga confidential. Confidential. At saka isa pa,
ang confidential fund hindi subject ng COA. COA. Ayan, yan ang mahirap dyan. Oo, kasi ang kahapon yung si Attorney Gloria Camora, ayan, yung Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, nagbayad, nabanggit niya na nagbayad ang OVP ng 16 million para sa safe houses na mayroong 34 acknowledgement receipts na may petsa la kay Romel na December 21 hanggang 31. So, ito yung binabanggit din na kinwestiyon din ni Antipolo Representative Romeo Acop na bakit yung dating police official may isang resibo na umaabot sa 500,000 pesos ang bayad doon sa kanyang safe house. Grabe naman. Oo. So, that's half million. Ang pondo na ginamit dyan ay yung confidential sa fund. confidential fund ito, la kay Romel. Sige, mamaya balikan natin talakayan pa natin yan. Pero in the meantime, may report si RH number 14, Maring Let Narciso, batas na magtatag ng National Learning Intervention Program, pirmado na may Pangulong BBM. Ibalita mo yan. Magandang umaga muli, Maring Let Narciso. Maring Let. Ganap ng batas ang Academic Recovery and Accessible Learning Law na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos ng seremonya sa Malacanang. Layo ng Republic Act 12028 na tugunan ang learning gaps na naidulot ng pandemya. Sa ilalim nito, bubuo ng National Learning Intervention Program para tulungan ang mga nahihirapang mag-aaral para mag-catch up sa kanilang aralin batay sa required standards ng kanilang grade levels. Pangungunahan ng DepEd ang programa sa pamagitan ng pagtap sa mga guro, pre-service teacher at mga estudyanteng naka-enroll sa teacher degree program. Tututukan dito ang competencies ng mga estudyante, partikular sa essential learning areas kabilang ang reading at mathematics para sa grades 1 to 10 at science para sa grades 3 to 10. Para naman sa kindergarten, sisentro ang aral program sa paghubog sa kanilang literacy at numerical competencies. Samantala, sa unang bahagi ng kanyang talumpati, kinilala ni Pangulong Marcos ang inisyatiba ni Senate President Chis Escudero na tumutukoy sa pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo sa Sorsogon kahapon. Tinawag ito ng Pangulo na napakahalagang hakbang tungo sa political reconciliation at natutuwa daw siyang ginawa ito ni Escudero. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Maring Let Narciso. Ay mamaya sa pagbabalik natin bukod dyan sa controversial na confidential fund, umagaw ng atensyon yung pagkukrus muli ng landas ni Pangulong BBM at ni Vice President Leni Robredo. Oo, dyan yan sa Sorsogon, na kay Romel kahapon. Nakita ko nga yung video. Nakita ko din doon sa video si former Senator Bam Aquino. Nandun din si Senate President Chis Escudero. Oo, nandun din siya. So, actually, obviously marami ang natuwa doon sa sitwasyon na yun. Oo, kasi diba, dati silang nagkalaban sa presidential race. Dalawang beses na sila naglalaban. Yung pinakahuli is presidential race. So, yung mga tao is natuwa sila kasi yun dapat ang politics na kay Romel diba? At the end of the day, dapat hindi ninyo pinipersonal yung mga bagay-bagay. Pagkatapos ng halalan, dapat bati-bati ulit. Wag naman, pero kahit naman halalan, sana wag away-away na kay Romel. Ay kaso ang masakit na katotohanan ang politiko, ang politika parang boxing. Di ba magbubugbugan muna? Pag tunog ng final buzzer, pag itinaas na yung kamay ng panalo, magyayakapan na. Sana ganun no? Sana ganun din. Matapos bugbog, tas yakap. Bati-bati ulit tayo. Sports lang. Diba? Dapat ganun. Kaso hindi. Oras natin, alas 9:32 ng umaga. Generica Drugstore. 8 po tayo sa buwan ng Oktubre. Minus muna ang inyong lakay, si Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes.
At syempre kasama ko si... Ito pa rin po si Sister Elaine Apit at shout out po sa lahat ng mga nakatutok nanonood sa atin via Facebook Live. Actually, Lakay Romel, maraming mga violent reaction dito sa atin. Tungkol saan? Tungkol doon sa nabanggit natin sa OVP. They don't agree with us kasi Bakit? napupunan natin yung pagdating dito sa question. Actually po, ang binabang lang namin nila kay Romel, kung ano po ang laman ng hearing ng House. Kung kayo po ay nanonood ng hearing nila, ang binabanggit po namin ay yung kino-question po ng House. Yun lang naman po ang aming wala binabanggit. po kaming intensyon Yes. na gumawa ng spekulasyon. Yes, At ang batayan po namin ay yung pong nangyayari sa hearing. Yes, oo. Kasi bakit po namin nababanggit ito? Dahil ito nga po, lalo na kanina, yung 500,000 pesos na binabanggit ko, ito po yung pinuna ng isa sa mga kongresista din. At saka yun dokumentado. Yes, oo. At kasama po yan doon sa mismo naman pong kinumpirma nitong Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA. So kung ano yung lumalabas doon, yun lamang po ang ating binabanggit. Pasensya na po kayo kung tingin nyo po ay na-hurt po ang feelings ninyong mga taga-suporta ni VP Sara. Ang yan po ay bilang kami po ay mamamahayag. Binabanggit lamang po namin kung ano ang nilalabas ng ating mga kongresista dyan po sa House Committee. Sa madalit salita, trabaho lang. Walang persona trabaho lang. lang po tayo. Love lang dahil 68 days na lang kay Romel. Kita mo? Christmas na. Dapat habang lalapit ang Pasko, ay isang tabi natin muna ang hidwaan. Lalo na sa larangan dapat. ng politika. Politics, yes. Palaganapin natin ang pagmamahalan. Kasi kung kayo ay nagmamahal, masaya ang puso. Ayun! Si Sir Romel ba? Maluwag ang pasok ng blessing. So, pero totoo yan kay Romel yung kapag pinairal mo ang love kumpara sa hatred, Tama. mas magiging masaya ka at hindi ka mai-stress. Tama. At batiin mo daw, may pinapabati sa'yo. Binabati ng happy second anniversary. Ang religious group na Citizenship in Christ Fellowship o CICF sa General Trias, Cavite. Yan. Congratulations, happy second anniversary sa Citizenship in Christ Fellowship o CICF sa General Trias, Cavite. Ang pagbati mula kay Rick Roldan ng Operation Tulong. Yun. At hello din kay sabi ni Ray Guevara, kung ayaw ng gobyerno ng gulo, kausapin dapat ang kaaway para maayos ang gusot, hindi yung ibang bansa ang kinakausap. Sabi naman dito ni referring Fergin, to siguro ito bansa, yung yung issue ito ICC? ng baka issue ito ng ICC o kaya ng West Philippine Sea. So maraming din naman kasi tayong issue Tama. Na kailangan din tutukan. Ang tinutumbok yung ICC. Kung ang binabanggit mo, Ray Guevara, ang sabi ng presidente, hindi babalik bilang miyembro ng Pilipinas ang ICC. Ayan. Ano pa? Ang sabi naman ni Emily Navarro, dami talagang noong dami talagang kabalbalan ng alam niyo na kung ano yung binabanggit namin. Ayan, opinion mo yan na Evelyn Navarro. Sabi dito okay. Doon sa mga ibang comment, pasensya na po kasi yung mga foul words po hindi po namin pwedeng mabasa. Oo, baka pero we respect your opinion po. Bilang kayo po ay aming mga viewers at listeners, nire-respeto po namin yung atin pong opinion dahil may kanya-kanya po tayong paniniwala at kung usapan po, sa totoo lang kay Romel, kaya medyo mahirap pag-usapan ang politika. Dahil sa politika ay nagkakasira-sira kahit magkakapamilya. Kahit proven na yan. magkakapatid, magkaama, Yes, naglalaban-laban. Kaya nga, 'di ba, politics is the parang dirtiest game talaga na kaya kung ikaw ay mahina-hina ang dibdib mo, huwag ka nang pumasok sa politika. Kung gusto mo magbigay ng serbisyo sa kapwa mo, magbigay ka na lang ng serbisyo nang hindi pumapasok sa politika. Ayun. Because in politics, there are no permanent friends nor permanent enemies. Akala but ko only only permanent
interest. Ayan. Yun na nga agad ang pupuntahan ko. Permanent interest lang talaga yun nandyan. So, medyo masalimuot po ang politika. Kaya kapag kayo po ay may kakilala, kaibigan, na medyo kayo po ay magkasalungat. Pagdating sa paniniwala sa politika, siguro better na to talk about it. At diba? saka, ang politika, walang imposible. Lahat posible. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung dating magkakaaway dahil sa politika, nagkakabati. Yun naman dating matalik na kaibigan dahil sa Magkaaway politika, nagkakaaway. Di ba? Katulad nung katulad nung naging senaryo sa Sorsogon. Hindi ba? Ilang beses na bang naglaban sa politika si Pangulong BBM at dating Vice President Leni Robredo? Yes, una, diba? tinalo ni dating VP Robredo, yes. si PBBM noong Vice Presidential race. At hindi natapos yung kanilang tunggalian. Naglaban uli sila nitong nakalipas na 2016. Nung nakaraang eleksyon. Nung nakalipas na presidential race. At nakabawi naman ang Presidente Bongbong Marcos. Sino ba mag-aakala na sa isang iglap magkikita sila? Magkikita sila sa isang event. Magkakamayan sila. Magkakamayan. Dapat ganyan. Sabi ko nga, sports lang. Sabi ko, walang imposible sa politika. You may not know. You may not know. Walang pwedeng kumwestiyon. Yes. Na baka mamaya sa susunod na halalan, maging magkaalyado sila. Diba? Hindi naman natin sinasabi na ano yun, pero may possibility. Kasi hindi na naman natin mapipredict yung future. Tama. Diba? So, hindi natin alam yan. Kung kaya sabi nga nila, huwag kayong magsunog ng tulay. At huwag kayong magsalita ng tapos. Yes. Mahirap po kasi talaga. Ayoko ng politics la kay Romel. Oo nga kaso, dyan tayo pinapaikot lahat. Pero politics is politics. Kaya mahirap kasi naman ang politics, pagkausapang politics, may perang involved lagi dyan. Ang problema nga la kay Romel, ang gusto natin sana ay public service. Kapag kasi pumasok ka sa politics, dapat ang goal mo dyan is tumulong. Tama. Magbigay ng serbisyo sa kapwa mo. Pero sa nangyayari sa bansa na natin ngayon, nagiging negosyo ang politics. At ang masakit na katotohanan pa, marami sa mga politiko ang gustong maging politiko bago tumulong. Yun nga yung mahirap, diba? Oo. Samantalang pwede ka naman tumulong nang hindi ka politiko. Politiko. Yun yung problema. Kaya 'di ba yung mga dapat niluluklok sa serbisyo, yung dapat alam mong noon pa man ay nagbibigay na ng tulong kahit hindi siya kilala. 'Di ba? Yung tumutulong ng tahimik. Yung tumutulong ng kusa. Walang kamera. Nang walang kamera. Hindi pinopost sa social media. Diba? Tapos napopost lang dahil may mga netizen na nakaka-appreciate sa kanila. May mga ganon. Yung bigla nagtitrending dahil tumulong ka wala ka namang intensyon na kunan ka ng camera or makita ng publiko. Wala kang intensyon na tumakbo sa halalan. Pero may tao naka-appreciate sa'yo kaya pinost ka online at doon ka nagtitrending. So yung mga taong ganon, sila yung mas deserve kasi alam mo yung pagtulong nila ay bukal sa puso nila. Hindi kailangang ipangalanda ka na, naku, ako pumunta ako sa ganito, binigyan ko ng pera, 'di ba? Napakahirap ng ganon. Magbabiral yan. Magandang strategy niyan sa susunod na eleksyon. Ganon yung iba hindi ba marami. 'Di ba? Marami tayong kilala na ganyan. Oras natin, meron tayong 12 minutos bago sumapit ang alas 9 o alas 10 ng umaga. Magandang umaga, Marcelo M. Tapos. Ano ito? 3% lang kwarto ng mga batang Pinoy na naipagawa ng OBP. Sige. Shout out po, Sister Ella, sabi ni Grace. Hello po, si Miss Joyce Ramirez Acacio, sabi niya dito, politics is the most filthy business in the Philippines. Nako. Melvar Gatchalian, kahit sino opisyal ng gobyerno dapat ipaliwanag, pero si Sara maliwanag nga sa mga findings ng COA na may pinaggastahan na hindi dapat, bakit kasi ayaw ipaliwanag. At
Nako, Lakay Romel, alam mo, usapang politics. Ito yung nabanggit ko sa'yo kanina, no? Ay yung pagbibigay ng serbisyo at yung pagbibigay, ay yung pagboto ng bawat Pilipino tuwing mayroong eleksyon at pagpili sa taong iluluklok natin, nakaangkla dito sa babasahin ko ngayon dahil 22.9% sa buwan ng Setyembre ang mga Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger. Ayon yan sa latest survey. Sabihin yung nakaramdam ng gutom. Gutom, oo. Involuntary hunger, no? Sila ay walang makain. Wala talaga totally makain at all. Dumating sa punto na talagang kumalam yung kanilang sikmura. At Dahil least walang laman. once yan at least once na sa nakalipas na 3 buwan. Yan po ay ayon sa latest survey ng Social Welfare Station. So, ibig sabihin, ito pong data na binasa ko na 22.9% sa buwan ng Setyembre, ito po ay mas mataas naman kumpara sa 17.6% na nai-report noong buwan naman ng June. So, mas dumami nga, Lakay Romel. Nakaramdam ng gutom. At ito yung masakit na akala ko ba ang dami nating public servant? Bakit ang dami pa rin nagugutom? Though hindi naman natin sinasabi na kailangan umasa na lang sa atin yung mga kababayan natin. Dapat turuan din natin sila maghanap buhay. Paano kumayod? Pero ang malungkot dito, Lakay Romel, yung iba wala talagang choice. Hindi makahanap ng trabaho. 'Di ba? Hindi nakatapos, mahirap pa sa daga, hindi makapaghanap ng trabaho dahil walang pamasahe. Ang daming factor 'Diba? Ang daming factor. Tapos sinasabi natin na ang daming public servant. Ang saklap lang kay Romel. At hindi mo rin masisisi yung mga kababayan natin na nakaramdam nga ng gutom sa nakalipas na 3 buwan na mag-isip na ang sabi ng gobyerno laging pinagmamalaki, umuunlad na ang ekonomiya ng bansa. Marami ng investor ang magtutungo sa Pilipinas at maraming iba pa ang susunod na maglalagak ng kanilang puhunan. Bakit kami nakaramdam kami ng gutom once in a while sa loob ng nakalipas na 3 buwan? Yun ang masakla. Pero ang pinakamarami according dito sa survey na ito, dumoble ang mga nagutom dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Oo, mula sa 15.7% naging 30.7%. Nako po. Oo, gayon din sa Visayas, Lakay Romel, na from 13.7% naging 26% yan. Nako. Kasi Metro Manila slightly tumaas din. Dahil galing sa 20% naging 21.7% yan. Nako. Meron tayong 9 na minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang patalastas na ito. Number 1. Burol po ang kanyang mga labi sa Santa Maria de la Estrada Parish sa Quezon City mula October 19 hanggang 20. Bukas sa mga nakikiramay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ihimlay naman ang kanyang abo sa San Diego Mausoleum sa Montalban Memorial Park sa darating na October 21. Si Mrs. San Diego ay butihing asawa ni Gregorio Joji San Diego, ang Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association at Philippine Egg Board. Our condolences po. Sister L. At batiin ko lang ang lahat ng mga kamag-anak ko, Kadag and Apit family. Diyos maray na aga po dyan sa mga taga Barangay Bautista, Juvillar, Albay. And of course sa mga taga Juvillar, yung mga kamag-anak ko dyan. Hello po sa inyo, magandang umaga. Diyos maray na aga at Diyos maray na aga sa lahat ng mga Bicolano na nakatutok sa atin ngayon. At puntahan muna natin ang latest na mga pangyayari sa Metro Manila ngayon, Lakay Romel. Mula yan kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay Romel, Sister L. Maagang nag-abiso ang Maynilad para sa water service interruption sa maraming mga barangay sa Pasay City, Parañaque City at Las Piñas. Yan ay dahil sa isasagawang maintenance activity, partikular ang floodproofing ng Pasay Pumping Station at Reservoir at sa Kapitan Ambo, Pasay City. Magsisimula yan sa October 23, alas 12 ng hating gabi na magpapatuloy hanggang alas 6 ng umaga ng October 24. Kabilang sa mga apektadong lugar sa Las Piñas ang BF International CAA, D. Fajardo, E. Aldana, Ilaya, Manuyo 1 at Manuyo 2. Habang sa Parañaque City, apektado ang Baclaran, BF Homes, Don Gallo, La Huerta, Moonwalk, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño, Tambo at Vitales.
habang higit o hindi bababa sa 20 mga barangay naman ang apektado sa Pasay City. Inabisuhan ng mga apektadong customer ng Maynilad na mag-imbak ng supply ng tubig. Samantala, nag-alok naman ng Quezon City Public Employment Service Office ng mga trabaho sa pakikipagtulungan sa isang private sector. Yan ay umarangkada na ngayong araw ang job fair sa main office ng QC Peso, partikular sa 4th floor ng Civic Center Building, a Quezon City Hall compound. Pwede pang humabol ngayong araw na tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga bakanteng trabaho na inaalok ay ang delivery driver, delivery helper, warehouse stockman, logistics officer, pre-sales engineer, treasury assistant, collection assistant, at marami pang iba. Samantala, abiso lang din sa ating mga motorista na bumabiyahe ngayon, partikular na dumadaan dyan sa westbound portion ng Espanya Boulevard na sarado na po simula ngayong araw. Matatapos yan hanggang sa alas 5 ng madaling araw ng October 21, habang tiniyak naman ng DPWH NCR na agad tatapusin ang proyekto. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Meron ka pang pagbati dyan, Sister El, bago tayo Hindi, alam mo, magpaalam? Lakay Romel, ito, nakita ko lang nag-post kasi sa Facebook sa kanyang Facebook account. Itong gobernador ng Albay. Governor niyo. Si Governor Grex Lagman pala ay mayroon pala siyang preventive suspension galing sa ombudsman. So ang ngayon ang acting vice governor ay ang acting governor ng Albay, Lakay Romel ay si Vice Governor Glenda. Hindi ko maalala yung... Pero siya ay nag-file pa rin ng kanyang kandidatura. Nakapag-file siya ng governor. COC Lakay Romel, pero kahapon ay nakatanggap si Governor Grex ng preventive suspension galing sa ombudsman. Kung sa bagay, suspension naman yan, hindi naman yung dismissal. Hindi ba? naman, oo. So tingin ko okay lang. Iaapilan niya to, sabi niya, at sa mga kababayan ko na mga Bicolano, sabi niya, ilalaban tayo. Yun yung kanyang sinabi. Sabi niya, justice will eventually be served. Ayan. Lalaban tayo, Albay. Sabi niya, padaba ku kamugabo. So, ang governor ngayon sa amin, acting governor are si Governor Glenda Bungaw. So, sila ba ang maglalaban din sa gubernatorial race? Ang gubernatorial race na maglalaban, sa pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, baka may taga-Albay na nakikinig, nanonood sa atin, si former Governor Noel Rosal, si Congressman at ngayon ay nag-file ng COC as Governor, Joey Salceda, at si Governor, at ito nga, na-suspend pala siya, Grex Lagman. So silang tatlo. Mapimbi pala ang labanan dyan sa gubernatorial race. Medyo mainit-init, Lakay Romel. Prominenteng politiko ang maglalaban. Magandang umaga, Rico Martinez, Ray Guevara, Melvar Gatchalian. Good morning. At Naimbag, bigat mo, Ferdinand Pascua, Pagbilao. Meron pa? At isang pagbati naman, okay na pala, nabati ko na to. So okay na ako, Lakay Romel. At shout out sa mga naghahanap kay Lakay. Nandito naman na po siya sa Monday. Ayan. At ang oras natin, 1 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. At yan po ang pagtatapos ng ating programang Damdaming Bayan ngayon pong araw ng Biyernes. 18 po tayo sa buwan ng Oktubre. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Bukas po samahan niyo ako sa programa ko, Nightlife with Sister L. Alas 6 po yan ng gabi. Stay safe everyone. Happy weekend. Happy weekend. At susunod na si Miss May Binauan. This time